Ang dessert nila ay yama balls na gawa sa mashed potatoes at condensed milk. Cheese rolls naman ang appetizer nila. Kapag daw mayroong sarsa o sabaw, ang main course ay hindi na kailangan ng extra soup. Particularly, need ang soup sa breakfast or if all dried, ang main course. Excited na si Sabrina sa magiging komento ni Tristan sa luto niya. Hinayaan ni Chef Lara na siya ang magtimpla ng mga putahe at nakaalalay lang ito at tagatikim. Pagdating sa presentation ng pagkain sa serving plate ay kinailangan pa siyang tutukan. Importante ang presentation ng pagkain sa plating. Dito kasi usually unang humuhusga ang kakain. Kailangang malinis at presentable. Kasi kung maayos at malinis ang presentation ng pagkain, nakakadagdag na ito sa kakain. Turo ni Chef Lara. Inihanda na niya ang mga pagkain sa hapagkainan. Pagkuwan ay hinanap niya si Tristan. Natagpuan niya ito sa garahe at naglilinis ng kotse habang tanging itim na boxer ang suot. "Han, let's eat?" Excited na tawag niya kay Tristan. Dahil sa excitement ay napalitan ng tuluyan ang pangalan ni Tristan. "What? Ulitin mo nga ang sinabi mo?" Pilyong sabi nito. Naiilang na siyang ulitin ang sinabi niya. "Let's eat." Sabi na lamang niya saka siya tumalikod at bumalik sa kabahayan. Saktong nakapaggayak na si Chef Lara. Nagpaalam ito dahil may klase pa daw ito sa isang culinary school. "Mag-lunch po muna kayo, Chef," sabi niya rito. "Salamat na lang, may usapan kasi kami ng husband ko na sabay kaming magla-lunch." Anito, "Ganun ba? Ano pong usapan niyo ni Tristan about payment?" "Ibinigay na niya sa akin ang sweldo ko kanina bago tayo magsimula." "Okay, nasa garahe po si Tristan. Salamat sa oras mo, Chef. So ulitin," sabi niya. Lumabas na ang bisita nila. Maya-maya ay pumasok na rin si Tristan. May suot na itong puting kamiseta. Hindi pa ito naliligo. Iginiya na niya ito sa komedor. "Wow, ikaw ba talaga nagluto ng lahat na iyan?" Hindi makapaniwalang tanong nito. "Oo naman," masiglang sagot niya. Pumwesto na siya sa silyang katapat nito. Nababasa niya sa mukha ni Tristan ang excitement na matikman ang luto niya. Una nitong tinikman ang cheese roll. Isang hiniwang cheese na pahaba sa kabinalot ng lumpia wrapper. Pagkuhan ay kumuha na rin ito ng kanin at isang hiwa ng beef steak kasama ang gulay. Speechless ito habang kumakain. Sinabayan na rin niya itong kumain. Anito habang puno ang bibig. Natutuwa siya sa reaksyon nito. Siyempre, bago ma-finalize ang lasa ng pagkain ay dumaan iyon sa mabusising panlasa ni Chef Lara. Para sa kanya ay perfect ang timpla niya. "So, how's the taste?" Hindi makapaghintay na tanong niya kay Tristan. "God damn it, I'm in love with you, honey." Bulalas nito. Kinikilig ang moko. "Ito na lang talaga ang kulang. Mamahalin na talaga kita." "Oh, hindi pa pala. Kulang ka pa sa sweetness." Komento nito sa wakas na nagpasikdo sa puso ni Sabrina. What does it mean? She felt a strange emotion raised from her heart. Pagkuhan ay binaliwala niya ang kanyang nararamdamang kakaiba. Nagpatuloy siya sa pagsubo ng pagkain. Halatang nagustuhan ni Tristan ang pagkain dahil halos maubos nito ang 3 hiwa ng beef steak na malalaki. Nakatatlong salin din ito ng kanin sa plato nito. Pagkatapos kumain ay halos hindi ito makagalaw sa labis na kabusugan. Dahan-dahan na itong pumapapak ng yema ball. "Ngayon lang ata ako na satisfied ng gusto sa kinain ko. Iba talaga kapag luto ng asawa mong kinakain mo," sabi ni Tristan habang nanatiling nakaupo sa silya nito. Nagliligpit na ng mga ginamit nilang kubyerto si Sabrina. Kahit siya'y nabusog kaya tinamanda siyang kumilos. "Ilagay mo na lang lahat sa lababo ang mga hugasin.
Ako nang bahala mamaya sa mga iyan. Pagkuway sabi ni Tristan. No, I can manage this alone. Mariing apela niya. Ipahinga mo ang mga kamay mo. Hindi ka pwedeng magbasa. Nakapagpahinga na ako. Ikaw magpahinga at maligo. Kanina ka pa paikot-ikot sa bakuran at nagpapakaabala sa paglilinis. Kaya ko na ito. Pilit niya. Natigilan siya ng mapansing seryosong nakatitig sa kanya si Tristan. Hindi niya mahulaan kung anong iniisip nito. What? Kunot noong tanong niya. Matipid na ngumiti si Tristan. Nothing. I just think about your caring side. It's not obvious and sincere, but I'd like to assume that you are officially accepting me in your life, not just because of the arrangement, but the honest part of ourselves. It's not bad, Sabrina. Thinking about our future was not bad. We should proceed for it. Seryosong wika nito. Tumawa siya ng pagak. You're daydreaming much, man. Komento niya. And why? We should make it serious, Sabrina. Marriage was not an instant deal that needs instant disposal if you're not comfortable with it. It's sacred and powerful. Marami ang nangyayari sa loob ng kasal. Dito usually nasusukat ang katatagan at kakayanan ng isang tao. Kaya may ibang couple na natatakot maikasal kaagad because they vote no. How difficult and challenging it is. Lumabi si Sabrina. Sa kanya pinag-isipan ng mga sinabi ni Tristan. Nang tumahimik na ito, ay iniwanan niya ito. Dinala niya sa kusina ang mga hugasin. Sinunod ni Sabrina ang request ni Tristan na chicken inasal naman ang ulam nila sa gabi. Kaya pala, may balak itong mag-inuman sila. Hindi siya nito tinantanan hanggat hindi siya pumapayag sa gusto nitong night swimming. Matutulog na sana siya nang sugurin siya nito sa kwarto at binuhat. Tristan, ano ba? Ibaba mo ko? Protesta niya habang nagpupumiglas. You're so cold, honey. Kung ganyan ka palagi, baka hindi aabot ng 1 taon ng marriage life natin. Every weekend nga lang ang pag-stay mo sa bahay ko tapos tutulugan mo lang ako. Come on, let's have fun. Sabi nito. Napakalakas na Tristan. Kahit magwala siya ay hindi siya makawala sa mga bisig nito. Pagdating sa mini resort nito ay inihagis siya nito sa swimming pool. Kaagad din naman siya nitong sinundan. Pag-angat niya, nasa harapan na niya si Tristan. Hindi siya nakahuma nang bigla siya nitong yakapin at siniil ng halikang kanyang mga labi. Sandali siyang tumugon pagkatapos ay itinulak niya ito. Lumangoy siya patungong hagdan at umahon. Hinubad niya ang kanyang damit at tanging ternong itim na underwear ang itinira niya sa kanyang katawan. Lumangoy naman si Tristan pabalik-balik. Lumuklok siya sa gilid ng pool kung saan iniwan ni Tristan ang isang bote ng red wine at 2 hita na chicken inasal. Nagsalin siya ng wine sa isang kupita, saka marahang sinimsim. Kumurot siya ng karne ng manok saka isinubo. Itinubog niya sa tubig ang kanyang mga paa. Namataan na niya si Tristan na lumalangoy patungo sa kanya. Pagkuway umahon ito at umupo sa kanyang tabi. Habang nakapagitan ang inumin at pulutan nila. Nagsalin din ito ng wine sa kupita nito. Tanging puting brief lang ang suot nito. Ano ba ang inaapura mong pumasok sa kwarto? Magbababad ka na naman sa Facebook at makikichismis sa mga kaibigan mo? Basag ni Tristan sa katahimikan. Nagtatakang tinitigan niya ito. Ni minsan ay hindi siya pumayag na mahawakan nito ang cellphone niya. Pumupuslit ka ba ng pagkakataong masilip ang phone ko? Kastigo niya rito. At bakit ko naman gagawin yun? Obvious naman kasi kahit hating gabi, online ka pa rin sa Facebook. Nakikita ko. Friend mo ko sa Facebook pero ni minsan ay hindi ka nag-hi o hello sa akin. Nakailang wave na ako sa messenger mo ah. Litan niya nito. Bakit pa kita babatiin sa Facebook araw-araw naman tayong nagkikita? Aniya, gusto ko lang matiyak na asawa mo pa rin ako sa labas o sa social media.
Baka kasi pagdating mo sa labas ay dalaga ka ulit. Ibinalik niya ang tingin sa umaalong tubig. May point si Tristan. Hindi pa rin siya nakamove on sa single life niya. Pakiramdam niya hindi siya ikinasal at anumang sandali ay pwede siyang tumanggap ng ibang lalaki sa buhay niya. That was a stupid thought. Inisang lagok niya ang natitirang laman ng kanyang baso, saka siya muling lumangoy. Hanggat maaari ayaw niyang masanay kay Tristan. Natatakot siya na baka kung kailan nasanay na siya rito ay biglang marirealize niya o ni Tristan na nonsense ang kasal nila at dumating sa panahon na makahanap sila pareho ng tunay na pagmamahal sa ibang tao. Usually ganoon na nangyayari sa mga taong dumaan sa arranged marriage. She's open for annulment but not as early as she think. Pagdating sa dulo ng pool ay umahon siya at umupo sa gilid ng pool. Nanatiling nakatubog ang mga paa niya sa tubig. Maya-maya ay lumangoy muli si Tristan, pabalik-balik. Sa ikatlong balik nito sa kanya ay tumigil ito sa paanan niya. What are you thinking, honey? Tagus-tagusan ang tingin mo sa tubig. Puna sa kanya ni Tristan. Umiling siya. Pagkuwan ay hinila siya nito. Nahulog siya sa tubig. Dagli namang yumapos ang kamay nito sa bewang niya saka siya hinila palapit dito. Hindi siya nakahuma nang sailin nito ng halik ang kanyang mga labi, kasabay sa pag-apuhap ng isang kamay nito sa kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon ay nadaig siya ng kapusukan. Tumugon siya ng pata sa iginagawad na halik ni Tristan. Ang kanyang pagtugon ay naging mitya upang lalong mangahas ang kanyang asawa na angkinin siya. Nang matapos at nang makahugot ng lakas ay bumangon na siya at binalikan ang kanyang mga kasuotan. Dumiretso na siya sa kanilang kwarto at sa banyo niyon siya nagbanlaw dahil may hot water. Pakiramdam niya'y naubos ang lakas niya. Inaalipin na rin siya ng antok. Pagkatapos maligo ay nagsuot lamang siya ng pulang nighties at wala ng underwear. Tinuyo niya ng blower ang kanyang buhok dahil gustong gusto na niyang humiga. Hindi na niya hinintay si Tristan. Habang nakahiga sa kama si Sabrina ay naiisip si Tristan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ito ang lalaking una niyang nakilala bago sila ikinasal. Ang presensya nito, the way na magsalita, kumilos at ugali ay ibang-iba. Hindi niya maiwasang isipin na baka ibang tao ang kasama niya sa kasalukuyan. Pero imposible ang iniisip niya. Maaaring tama si Tristan. Nagkamali lang siya sa kanyang first impression dito. Iniisip na lamang niya na sadyang ganoon ang nature ng mga tao. May mga katangiang hindi matutuklasan kung hindi mo ito makakasama, madalas sa iisang bubong. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Naramdaman niya ang presensya ni Tristan. Nagtulog-tulugan na lamang siya. Bumukas din ang pinto sa banyo at dagli ring sumara. Narinig niya ang tagistis ng tubig mula sa shower. Nagbabanlaw na si Tristan. Nakakatulog na si Sabrina nang biglang tumunog ang cellphone ni Tristan na nakapatong sa ibabaw ng bedside table sa tabi niya. Nagmulat siya ng mga mata. May tumatawag sa cellphone nito. Simulat sa pool na nagsama sila ni Tristan ay hindi pa niya nahawakan ng cellphone nito. Kinuha niya ang cellphone pero wala siyang balak sagutin ang tumatawag. Aksidenteng nahagip ng daliri niya ang answer key. Isang boses ng lalaki ang narinig niya. "Hey, Troy, how are you?" Sabi ng lalaking caller. Ang accent nito ay parang foreigner. "Troy?" Natigagal si Sabrina. Nai-cancel niya bigla ang tawag saka ibinalik ang cellphone sa mesita. Nagkunwari siyang tulog nang marinig niyang bumukas ang pinto sa banyo. Biglang lumundo ang kama sa tabi niya. Umupo doon si Tristan. Marahil ay tiningnan nito ang cellphone nito. Maya-maya ay muling may tumatawag sa cellphone nito. "Hello?" Sagot nito saka ito tumayo at naglakad. Narinig niyang bumukas ang pinto at kaagad ding sumara. Pagmulat niya ng mga mata ay wala na si Tristan. Lumabas na ata.
Nawala na ang antok niya. Hindi pa rin siya makaget over sa naririnig niya mula sa caller ni Tristan. Iginiit niya na baka nagkamali lang ang caller sa nabanggit na pangalan o di kaya'y maling number ang naidayal. Pinilit na lamang niyang makatulog muli. Kinabukasan, himala dahil naunang nagising si Sabrina kaysa kay Tristan. Alas 7 na ng umaga pero mahimbing pa ang tulog nito. Naligo na siya dahil maya-maya ay darating na si Chef Lara para sa ikalawang araw ng cooking lesson niya. Exciting pa naman ang susunod nilang gagawin dahil tuturuan siya nitong mag-bake. Pagkatapos niyang maligo ay nagluto na siya ng almusal. Nag-level up ang breakfast menu niya dahil natuto na siyang magluto ng sunny side up egg. Nagpahinga muna siya sa hotdog. Sausage naman at pork tocino ang niluto niya. Saktong naluto ang almusal ay nagising na si Tristan. Nakaligo na ito at tanging puting t-shirt ang suot at itim na jersey short pants. Dumiretso ito sa komedor kung saan nakahain na ang almusal sa lamesa. Lumuklok ito sa silya at pinagmasdan ang mga niluto niya. Ang bilis mong natutong magluto ng itlog ah. Masarap talagang magising tuwing umaga na ready na ang almusal na luto ng asawa ko. Masiglang wika nito. Umupo naman siya sa katapat nitong silya. Late ka na atang nagising. Aniya. Matamang tumitig sa kanya si Tristan. Napansin niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. Naging uneasy ito. Hindi kasi ako agad nakatulog kagabi. Tugon nito, saka ito sumubo ng sausage. Naisip niya, na-trace kaya nito sa cellphone nito ang naikansel niyang tawag mula sa kung sinong caller nito? Babanggitin naman ito siguro sa kanya ang tungkol doon kung nalaman nito. Kumain na lamang siya. Nagsawa ka na ata sa hotdog. Pero kamukha rin ng hotdog ang sausage. Mas maliit nga lang. Pagkuwan ay sabi ni Tristan. Kaya hindi ako nagluto ng hotdog dahil alam kong sisitahin mo na naman ako. Pero may nasabi ka pa rin tungkol sa sausage. Kumain ka na lang. Magpasalamat ka dahil pinagluto kita ng almusal. Aniya. Yeah? At bakit ako magpapasalamat? Obligasyon mo ito. Pilyo itong ngumiti. Inirapan niya ito. Pasalamat ka pa din. I hate that looks. Dukutin ko kaya yung mata mo ng tinidor. Do it! Hamon niya. Para silang mga bata. Hindi ko na pala dudukutin. How then? Nakatikwas ang isang kilay na tanong niya. Ngumisi si Tristan na tila may naisip na ideya. Malalaman mo mamayang gabi. Isang irap, kapalit niyo na isang surprise punishment. Dagdagan mo pa para mas mabigat ang parusa mo mamaya. Sabi nito pagkuhan. May naisip ka na namang kabaliwan. It's my house so gagawin ko ang gusto ko. It's so unfair. Kapag nasa bahay kita ay bossy ka pa rin. Nilalabag mo ang ilan sa mga rules ko. Anong paglabag? Maang nito. Inaabala mo ako sa pagtulog. Napipilitan akong magising ng maaga dahil sa lakas ng tugtog mo. Yun ba? Walang kaso yun. Hindi naman ako nag-iingay sa gabi. Ikaw nga, nilalabag din ang iginigiit kong rule na dapat ay no underwear inside our private room. Bakit ikaw? May suot ka rin namang underwear sa loob ng kwarto, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Aba, marunong ka ng manumbat ah. Sige, simula ngayon kapag tayong dalawa ang magkasama sa bahay, hindi na ako magsusuot ng kahit anong damit, lalo na underwear. Tingnan natin kung sino ang magkakakuliti sa mata. Hamon nito. Binatod niya ito ng mahayap na titig. Napakadugyot mo talaga. Sabi niya. Kumislot siya nang bigla ipaglandas ni Tristan ang paa sa makinis niyang binti. Tinadya ka naman niya ang paa nito ngunit hindi nito ininda ang sakit. Salip ay tumawa pa ito. The rules are rules. Period. Idadagdag ko sa rules ko na bawal akong irapan. Wika nito. Sobra na yan. Tama na nga. Para tayong mga bata nito. Angal niya. Nakangisi lang ang Hudyo. Hindi na niya ito pinansin. Tahimik na siyang kumain.
Tamang-tama pagkatapos nilang mag-almusal ay dumating na si Chef Lara. Inilista kaagad nito ang mga sangka para sa lulutuin nila saka ibinigay kay Tristan. Ito kasi ang mamimili ng mga kailangan nila. Habang wala pa si Tristan ay nagpaturo si Sabrina kay Chef Lara kung paano gumawa ng mga jam. Ang una nitong itinuro sa kanya ay guava jam. Mayroong tanim na bayabas sa bakuran ni Tristan at maraming bunga. Mababa lang ang puno ng bayabas kaya pinagtulungan nilang pitasin ang mga hinog na bunga. Pwede naman daw kahit maniba lang. Inalisan nila ng buto ang bayabas saka hiniwa ng maliliit at pinakuluan hanggang sa lumambot. Nang lumambot ay niluto na nila ito sa kawali at nilagyan ng maraming asukal. Hinalo hanggang sa lumapot at tuluyang maging jam. Gumawa kaagad siya ng sandwich na ang palaman ay guava jam. Matagal ko nang kilala si Tristan pero ngayon ko lang napansin na may pagkapilyo at sarcastic siya. Sabi ni Chef Lara habang magkatuwang nilang pinaghihiwalay ang egg yolk sa egg white. Gagawa kasi sila ng egg pie. Talaga? Ano ba siya sa pagkakakilala mo sa kanya dati? Usisa niya. Tahimik lang siya, seryoso at direct to the point kung magsalita. Hindi rin siya palakibo at bihirang ngumiti. Palagi niya akong iniimbita noon sa tuwing merong party sa kumpanya at pamilya niya na kailangan ng extra cook. Pansin ko rin na gumanda ang katawan niya ngayon. Mas payat siya dati. Mukhang hiyang niya ang pag-aasawa. Napaisip si Sabrina. Kahit ilang beses lang niyang nakita noon si Tristan ay napansin pa rin niya ang malaking pagbabago nito ngayong kasal na sila. Hindi lingid sa kaalaman ni Chef Lara na bago pa sila ikinasal ni Tristan ay ganoon na ang katawan nito simula noong bumalik ito mula California. Iniisip na lang niya na talagang nagsumikap si Tristan na magpaganda pa ang katawan at baguhin ang ilang nakasanayang pag-uugali. Maya-maya ay naisip niya ang kakambal nito. Nagbaka sakali siyang na-meet na iyon ng personal ni Chef Lara since matagal na itong nagsisilbi sa pamilya ng mga Gutierrez bilang on-call chef cook. Chef, na-meet mo na rin ba ang kakambal ni Tristan na si Troy? Hindi na timping tanong niya sa kasama. Oo. Umuwi siya dito noong 60th birthday ni Madam Marcela. Pero saglit lang. Tugon ni Lara. Mabait po ba siya? Curious na tanong niya. Para sa akin, mas malakas ang appeal ni Troy. Playful siya at hindi kasing seryoso ni Tristan. Friendly din siya at may pagkapilyo. Magkamukha sila ni Tristan pero pagdating sa pag-uugali napakalayo. Ang alam ko, nakilala na rin sa pagmumodelo si Troy at sports. Hindi talaga sila pareho ng passion ni Tristan. Si Tristan naman, business-minded. Skilled din naman si Tristan. Katunayan magaling sa music and arts si Tristan. Nakita ko siyang tumugtog ng piano at kumanta noong 60th birthday ng lola niya. Magaling din siyang mag-paint. Katunayan, halos lahat ng design ng packaging sa produkto ng kumpanya nila ay siya ang gumagawa. Kwento ni Chef Lara. Naguguluhan si Sabrina. Noong tanungin niya sa Tristan kung may passion ito sa music ay sinabi nitong wala. Iniisip niya na baka nagkamali lang si Chef Lara na inakalang sa Tristan si Troy na tumugtog at kumanta para sa lola ng mga ito. Marami pa sana siyang gustong itanong pero dumating na si Troy, dala ang mga pinamili nito. Habang inihahanda ni Chef Lara ang mga sangkap ay sinamahan muna niya sa komedor si Tristan at pinatikim kaagad niya rito ang ginawa niyang sandwich. Nasasabik siya palagi sa komento ni Tristan. Nang magustuhan nito ang ginawa niya ay para siyang nakatanggap ng mataas na grado matapos ang pagsusulit. Ang sarap, sobrang sarap honey. Komento nito habang puno ang bibig. Thanks. Kumain ka pa. Magsisimula na kami ni Chef sa baking. Aniya, okay, galingan mo. Ngumiti lang siya.
Pagkuhan ay sinimulan nila ni Chef Lara ang basic baking lesson niya. Sa pagkakataong iyon ay sumali na rin sa kanila si Tristan. Wala itong ginawa kundi asarin siya tuwing may magagawa siyang hindi tama. Ito ang tagahatol sa bawat lulutuin niya. Nagluto na rin sila ng ulam nila para sa tanghalian. Beef kare-kare ang niluto nila. Kasalo nila sa tanghalian si Chef Lara. Habang kumakain ay tinuturuan siya ni Lara ng mga tips para sa pagluluto ng masarap at healthy na pagkain. Ang dami niyang natutunan dito. Paano kung ayaw talagang matutong magluto ni Sabrina, Tristan? Hihiwalayan mo ba siya? Usig ni Lara kay Tristan. Matabang tumitig sa Tristan kay Sabrina habang pumapapak ng egg pie. She's my choice. I need to accept her and to be contented with what she can do for me. I did not demand anything but equal attention and care. Sagot nito pagkuhan. Of course, he needs me more than my body. He needs my wealth. Apela niya. Natawa si Lara. Pinandilatan siya ni Tristan ng mga mata. Excuse me, my dear wife. Bakit mo ba ako pinakasalan? Hindi ba't dahil sa yaman? Of course, gusto mong mas mapalawak pa ang nasasakupan ng business mo kaya pumayag ka sa agreement. Your company needs more brand and business partners at nalaman niyong pabagsak ang market ng kumpanya namin kaya naisip mong saluhin ito. Kung tutuusin, hindi malaking problema ang market. Marahil ay napagod na si Lola dahil halos 50% ng income ng kumpanya ay kinakain ng interes ng mga utang sa bangko. Litanya ni Tristan. Naungkat na ang mga sekreto nila. Mumuntong hininga siya. Naisip mo palang madali lang solusyonan ang problema ng kumpanya ninyo, bakit ka pa pumayag sa kasal na ito? Buwelta niya. Sandaling natigilan si Tristan. I just think about the opportunity. Kumbaga, sa gutom na tigre na malapit ng mamatay, para makasurvive siya, kailangan niyang kainin ang pain na nakasabit sa sanga ng kahoy na nakadungaw sa bangin. Alam niya na mahuhulog siya sa bangin once kinagat niya ang pain. Pero para sa kanya, dead or alive, at least nakakain siya. Makahulog ang wika nito. Mariing kumunot ang noo niya. Ang lalim? So, ganoon ka kung mag-isip sa tigre na iyon? Iniisip mo ba na ang pagtanggap sa kasal natin ay isang pagsusugal ng buhay in order to feed your empty stomach? That was so idiot idea. Aniya, you just don't understand my situation. I did this not for myself. It's for the company and for those people who work with us for many years since my parents' turn. Also for my brothers. Hindi naituloy ni Tristan ang sasabihin nang tila may naisip ito. Sa halip na magpatuloy ay inisang lagok nito ang laman ng baso nito ng tubig. Naku, pasensya na. Masyado atang personal ang mga naitanong ko. Pagkuwan ay apelan ni Chef Lara. Hindi na lamang kumibo si Sabrina. Tumahimik na rin si Tristan. Pagkatapos ng tanghalian ay umalis na si Chef Lara. Babalik ito sa susunod na Sabado at Linggo. Pinagtulungan nila ni Tristan ang pagliligpit ng mga kubyertos na ginamit nila. Napansin niya ang pananahimik ni Tristan. Pagkuwan ay inihanda naman ni Sabrina ang mga labahin nila. Mabuti na lang, kumpleto ang gamit ni Tristan sa laundry room nito. Pinagsama na niya mga damit nila. Maya-maya ay tinulungan naman siya nito sa paglalaba. Ibabad mo muna ng ilang minuto sa detergent powder ang mga puting damit bago ipasok sa washing machine. Sabi ni Tristan. Sununod naman niya ito. Mas marami itong damit kaysa sa kanya. Halos puti pa lahat. Habang ibinababad ang mga puting damit ay inihulog naman niya sa umaandar na washing machine na may tubig ang mga dekolor na damit. Sa kanya binuhusan ng sabon. Hindi mo ba muna binanlawan sa tubig bago sinabunan? Tanong nito. Mababasa rin naman ang mga iyan. Aniya.